Yung kawalang yan ni Auntie Claire, bakit di nyo pinupuna? Example pa lang yan doon sa vlog. Doon sa vlog. Doon pala ang bastos niya na. Tapos dinadala niya pa sa Malacanang yung kabastusan niya. Bakit kayong Malacanang press cartel hindi nyo pinupuna? Bakit? Palamunin ba kayo? Binibigyan kayo ng allowance? May retainers kayo? Finifeed kayo ng mga question? Wala din pala kayong silbi. May iilan lang dyan pumapalag. May iilan pumapalag. Pero karamihan sa inyo, mga higupwit din ni Castro. Sa totoo lang. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw mga banateros at eto na nga, pag-usapan natin ng mga may init na issue. Naku, si Auntie Claire, binastos na naman ang mga teacher. Naku po, bastos talaga itong walang yan to, no? Alam mo, malapit pa naman sa akin ang mga guro kasi ang aking nanay po ay isang guro at siya po talaga ay from, alam mo yung pinakasimulang guro hanggang naging siya, university din. Yan ang kanyang pagsisipag. Kaya alam ko yan kasi kahit nung guro pa ho siya ay nag-aaral po siya sa gabi. Yung ano bang tawag mo doon, yung mga PhD, mga ganyan, mga master, ganyan. Ganun ho yung nanay ko sa sobrang tiyaga po niyan. Grabe ho yan. At yung mga barkada niyan, at naging barkada ko na rin, ay yung mga guro. Kaya nga po, kaya napapamura ako dito kay Auntie Claire kasi hayop ka talaga, Auntie Claire. Sabi naman niya, may palusot siya. Mamaya pag-usapan natin yung palusot niyang, yung palusot niya, mas lalo niya pang binastos ang mga guro. Naku po. Pero mga kababayan, wag po nating hingin ang kanyang pagre-resign. Bakit? Okay siya diyan. Para lalong masira si Marcos dahil sa kawalangyaan niya. Sama-sama sila mag-session. Hindi kasi alam mo itong si Auntie Claire, hindi ko alam kung pero parang hindi naman kasi sa itsura naman niya, hindi naman po siya mukhang bangag. Pero parang yung pag-iisip niya, medyo naapektuhan na. Hindi ko nga alam kung dala ito ng kulang sa aruga, kulang sa pagmamahal, o sadyang may tama lang. Hindi, sa totoo ako sinusubukan kasi yan ang aking ginagawa talaga forever in my life. Yung ina-analyze ko yung mga tao, lalong-lalo na tayo po ay may kumpanya at tayo po mismo ang personal na namimili ng mga empleyado at ina-analyze ko talaga mga tao. Ini-interview ko yan, inaalam ko yung kanilang mga background. Pero itong ina-analyze ko po si Auntie Claire, hindi ko ma-analyze kung saan siya nanggagaling at bakit ganyan siya. Kasi para sa kaalaman ng iba, bago po yan maging opisyal, nung yung vlogger po yan, medyo tinitingnan ko na yung video niyan. Until nung kinampihan niya yung isang abogado na wala ring kaso, tapos ngayon, kaaway niya na yun. At dati talagang bumabati ko sa gobyerno, ngayon kulang na lang, higupit ang tumbong ni Marcos. Kaya nga hindi ko alam, ewan ko sana naman, hindi. Parang, ito kaya ay merong, yung bipolar. Alam niyo yung bipolar? Hindi ko ayoko kasing pag ayoko sabihin yon sana, kasi panlalait yun sa mga may bipolar Yung ilalagay ko sa kanila, ihahanay ko si Auntie Claire sa kanila. Di ba? Hindi maganda. Di ba? Kasi mas malala si Auntie Claire Yung kanyang ugali, talagang, yung parang tita mong magulo. Alam mo yun, yung kamag-anak mong ang gulong kausap, parang ganun. Minsan mabait sa'yo, minsan hinuhudas ka, minsan yung utak niya out of this world, yung kanya mga prinsipyo out of this world. Hindi, baka sabihin ninyo, nagpe-fake news ako. Hindi, papaliwanag ko sa inyo kung bakit out of this world itong si Auntie Claire. Kasi kailangan maunawaan ng mga Pilipino ito Kailangan maintindihan ng mga Pilipino. Bakit ho? Kasi dito ka nga magtataka Dito ka magtataka. Yung mga dating batikos nun kay Mocha nung nasa PCOO siya, yung mga Malacanang press cartel. Yung MPC dyan, batikos kayo ng batikos nung kay Mocha dahil sinasabi ninyo bakit pa siya nagbablog. At the same time hindi siya spokesperson o hindi siya press officer. Ang press officer noon ay ang mga nagsasalita tulad ni Panelo, Secretary Martin Andanar at sino ba isa? Si Roque. Mga matitino, maayos. Si Mocha isang asik lamang para sa kaalaman ninyo, ang asik is mas mababa pa yan sa USEC. Kung sabihin, yung trabahante lang. Tapos binabatikos ninyo kasi nagbablog daw. Itong si UC Claire, bakit hindi nyo binabatikos? Dahil nagbablog. Pag pinanood mo yung vlog niya, abay balahura.
Sa totoo lang, balahura yung vlog niya. Hindi ko maintindihan, bakit dati sinasabi nyo, dapat ikaw opisyal ng gobyerno, ikaw ay merong code of conduct. Yung kawalang yan nito ni Auntie Claire, bakit di nyo pinupuna? Example pa lang yan doon sa vlog. Doon sa vlog. Doon pa lang ang bastos niya na. Tapos dinadala niya pa sa Malacanang yung kabastusan niya. Bakit kayong Malacanang press cartel hindi nyo pinupuna? Bakit? Palamunin ba kayo? Binibigyan kayo ng allowance? May retainers kayo? Finifeed kayo ng mga question? Wala din pala kayong silbi. May iilan lang dyan pumapalag. May iilan pumapalag. Pero karamihan sa inyo, mga higupwet din ni Castro. Sa totoo lang. Ano, mga patay gutom kayo? Wala kayong pera para sa pamilya nyo? Kailangan nyo ng pera? Sabihin nyo lang. Sabihin nyo lang, kailangan nyo ng pera. Papanalangin ko kayo. Pare-pareho tayo. Di ba? Pero at the same time, ako, hindi ko naman sinasabi ipanawagan nyo si Auntie Claire na mag-resign kasi ayoko siya talaga mag-resign. Malaking benepisyo niya kay Marcos eh. Yung alam mo yun, sa tingin ko yung pagbagsak ni Marcos, 50% dahil sa katarantaduhan ni Marcos, 50% nun dahil tarantado si Auntie Claire. Sa totoo lang feeling ko ganun eh. Kaya wag niyong pagre-resignin para talagang dumaus-dus na ito si Marcos, yung kanyang trust rating. Ngayon kasi, galit na galit ang taong bayan. Lalong-lalo yung mga teacher, tiningnan ko, research ko sa TikTok. Ilagay nyo dyan, Auntie Claire versus teacher, tingnan ninyo. Galit na galit yung mga teacher talaga sa kanya kasi, alam mo, wag mo lalahatin kasi, wag mo lalahatin. Ang ginawa mo, generalize mo. Tapos, isinagot mo pa doon sa time na may shooting. Di ba parang, anong connect nun? Para mo baga sinasabi, dahil dito sa mga teacher, kaya itong estudyante na maril. Kasi ang tanong sa'yo, tungkol doon, reaction ninyo, reaction ng Malacanang regarding doon sa shooting sa Ateneo. Ang sasagot mo dahil walang modo yung mga teacher? Gago ka pa talaga eh. Alam mo, nung isang araw, nung ako'y nakapikit na, sabi ko talaga, Lord, pwede ba tulungan mo naman ako na hindi na makapagmura dahil ayoko na nagmumura? Una, nagagalit ang tatay ko pa. Pangalawa, ayoko na talaga magmura. Kaya lang, kasi yung kawalang niya mo talaga, Auntie Claire, kamura-mura eh. Sa totoo lang. Yung sagad yung kabastusan mo eh. Dapat ka talaga murahin eh. Yung mga teacher na, ang pangit tuloy na, dahil sa shooting, yung teacher dahil walang modo, ewan ko sa'yo. Baka sabihin niyo fake news, okay? Baka sabihin niyo fake news. Ito, ipe-play ko tingnan niyo kung gaano kabastos ang bunganga nito ni Claire Castro. Hindi ko nga alam kung abogado ba talaga to. Baka naman dati itong, alam mo yung mga nagmamadyong lang sa bahay. Wag magagalit na may mga nagmamadyong. Yung mga nagmamadyong sa bahay tapos naninigaw ng mga kasambahay. Parang ganun na eh. Ito si Auntie Claire. Tinan ninyo pakinggan nito. Ito yung interview niya na binastos. Tapos mamaya babastusin niya uli. Sabi ko talaga pakabastos nitong na to, no? Ito. Ma'am, doon sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Yan ang question niya, Ba't kaya tumatawa itong mga reporter? Siguro tatawa sila kay Auntie Claire, no? Ito yung question niya. Zamboanga shooting ang context. Okay? Zamboanga shooting ang context. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya, no, na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasa uwi yung dalawang estudyante. Ano po ang i-directive po ba o ano po ang gagawin ng palace po? Basahin ko po muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po message ang mo naman. ng DepEd, na agad naman dito tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University. Pine-play natin to para mas maunawaan ninyo yung context ng kanyang sinabi. Okay? Kasi may iba siyang palusot eh. Out of context daw. Dito, pinapakita niya yung statement ng Malacanang, ng presidente. Okay? Tungkol sa shooting yung tanong, Junior High School Campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities.
We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved. Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, yun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo. Kita ninyo yung context, di ba? Napakalinaw mga kababayan. Ano ang context? Pagkatapos niyang basahin yung statement ng Malacanang ng presidente regarding the shooting, siya naman po nagbigay ng kanyang lintik na opinion. Ulitin natin na baka sabihin nyo binobola ko kayo. Oh. Kabataan natin ay naggagabayan. Pamunuan po ng DepEd. So, Yan. So, yan yung statement. Ano ang kasunod niya? yun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, Oh. lalo-lalo na sa mga nakakatanda Ayun. or Oh. sa mga ibang tao. Oh. Panahon na po, Panahon na. hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing Kita ninyo? Wala siyang ano eh. Ito problema kasi dito sa babae na to eh. Sa totoo lang. Ang sarap bastusin kasi bastos talaga eh. Wala siyang pagtanggap na yung kanya ha. Huwag natin pag-usapan yung statement ng Malacanang kasi yung statement ng Malacanang, puta chat GPT lang yan eh. Ginaganon nyo lang kami. Huwag nyo kaming ginagago dyan. Yung mismong saloobin niya. Ano saloobin nito? Ano saloobin ng Malacanang? Ito yun. Di ba? Ano yun? Yung mga teacher kasi, mga walang modo, hindi tinuturuan yung mga estudyante. Alam mo, as a government, you are the government. You're part of the government. Sana man lang konting pagpapasensya at papaigtingin natin ng kapulisan, ang security doon, kakausapin nyo ang DepEd para, alam mo yun, sana yung ganun eh. Yung ganun ba na merong pagkukulang sa DepEd na tila kailangan ng ganitong mga departamento o nagtuturo sa ating mga guro. Alam mo yung mga mistakes na pwede sanang aminin na lang tapos gawa ng paraan. Hindi eh. Yung mistake, itinuro mo doon sa iba. May asawa ba to? Bakit mo naman natanong yung banat bay? Kasi kung may asawa to, ito yung mga talagang mahirap mahalin. O yung lagi na lang sila tama. Yung sino sa inyo may... sige na, umami na kayo. Sino sa inyo dyan ang ganitong asawa? Hindi marunong umamin yung asawa ninyo ng sorry. Lagi na lang silang tama. Meron nga biro dyan eh, alam nyo, sabi nila sa mga lalaki. Make sure, sabi ng mga payo ng mga matatanda sa mga anak nilang lalaki. Make sure you choose the right person. Sabi naman nung after a while, after 10 years, Dad, I choose the right person. Sabi niya, oh, how can you say that you choose the right person? Because she is always right. Di ba? Parang ganito si Auntie Claire eh. Mantakin mo, para bagang walang mali ang gobyerno. Ang dami nga nagagalit doon sa post ko din eh. Sabi, bakit mo naman sinisisi si Marcos o ang presidente dito sa Ateneo? Private ito. Gago pala kayo eh. Sa totoo lang, ang DepEd, hindi naman nasakop lang yung public eh. Pati naman ang private, sakop niyan. At the same time, kung saan nakalugar yan, sakop pa rin ng kapulisan yan. Kasakop pa rin ng barangay yan. At yung barangay nasa ilalim ng LGU. At yung LGU nasa ilalim ng DILG. So wag kayong magpalusot at sasabihin niyo walang kinalaman ng presidente dito. Gago. Kung ang presidente kinakatakutan, walang mga ganito. Yan ang subukan ninyo noon, panahon ni Pangulong Duterte, ganyan. 'Di ba? Baka pati yung tatay wala na. Sa totoo lang.
Alam mo kasi, ang tao kasi, hindi yan, dalawa lang ang inaano niyan, ang laging dahilan kung bakit susunod yan. Bakit? Because nakikita nila may care, at the same time, may takot. Hindi pwedeng puro care, hindi rin pwedeng puro takot lang. Dapat kombinasyon yan, tapang at malasakit. Yan ang meron si PRRD dun eh. Di ba? May tapang siya, pag talagang galit siya, galit siya. Kahit mga kaibigan niya, basta gumawa ka ng katarantaduhan, you're out. Ganun eh. At kahit sa mga kriminal nun, pag gumawa ka ng katarantaduhan, yari ka. Hindi ko na sasabihin kung paano ka nayari. Di ba? O ngayon, sama-sama tayo sa langit. Sama-sama tayo mataas. Kaya walang takot eh. Di ba? O ayan. Alam mo, yung mga, kasi ngayon, tinuturo nila yung mga website na ganito, ganyan. Matagal na yan. Alam mo, kolehiyo pa lang ako meron na yung website na yan. Alam ko yan. Alam ko yung mga, basta hindi ko na lang iaano kasi I truly hate that yung mga ganyang klaseng website. May mga ganyan talagang website, huwag nyo ituro doon lang sa website na yun. Ang tarantado dito, DICT. Bakit hindi nyo ma-implement ang ban? Alam mo, ito yung bagay na sa tingin ko isa sa dahilan kung bakit ang bilis umangat ng China ng todo-todo. Alam mo, doon sa China, kahit anong gawin mong VPN, kahit anong gawin mong isip, ang hirap talaga makakonek doon sa mga website na hindi nila inaalaw. Oo, makakakonek ka in certain hours, one day, pero madidetect ka agad yung ginagamit mong VPN at ilang mawawala na kagad, hindi ka na makakagamit. I don't know how they do it. Pero sabi ko nga, di ba, I like China, yung lugar hindi yung pamahalaan. I mean, yung lugar. Gusto ko yung lugar nila, pero napakahirap talaga, parang ayoko nang bumalik. Kasi parang na-out of touch ka sa world eh. Kasi ang bagal ng internet pagdating sa mga social media, ang bagal. Pero doon ko nga na-realize, too much freedom, talagang it will kill. Too much freedom. Sa atin, lahat gagawin mo eh. Wala namang bawal sa atin eh. Sa totoo lang, yung batas sa atin, suggestion lang yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yan lintik na LTO, di ba? Puna doon sa mga plaka-plakang ganyan. Pero isang araw lang, may artista. Pinalitan niya yung plaka ng kanyang Porsche. Suspension lang. I mean, namimili eh. MMDA, isa pang walang silbi yan. Yan ang pinakawalang silbi sa lahat, MMDA. Lalo na nung pumasok si Tory dyan. Dati kahit papaano, medyo may silbi kayo eh. Nung pumasok si Tory dyan, lalo kayo na walang silbi. Totoo. Alam mo yun, walang ginawa, tapos sisisihin ng ang basura. Diba? Yung sasabihin nilang kahigpitan sa NCAP, namimili lang sila na mahihigpitan. Yung mga, alam mo na, yung mga VIP, kuno, dyan, hindi naman nila hinihigpitan. Yung mga sarili nga nilang traffic enforcer, minsan wala pang helmet eh, mga animal eh. Sorry alam mo, ikaw, isa ka pa, sigo, yung yung taga-MMDA na mahilig din mag-video-video ng kanyang mga tauhan. Hindi naman siya mga tauhan niya, pero mahilig sa camera kasi. Nakita niyo yung paano siya mag-react nung kay Governor Singson? Di ba? Natakot. Pero nung ang mga kalaban ay yung mga nasa baba, yung mga taong bayan, ang tapang-tapang. Pero nung kay Gob parang, again wala akong pinipili dito. I don't care kung si Gob yun, Singson yun. Dapat hulihin kung dapat hulihin. Hindi yung ay si Gob yan. Peke eh. Yung katapangan peke. Kaya ako nabibuisit eh. Tapos panayang collab mo sa ibang mga influencer. Alam mo, eto tama sana yung ginagawa nito ng MMDA na to. Ang problema, hanggang may mga tiwali kayong MMDA, nawawalan kayo ng credibility, yung moral authority. Kaliwat kanan pa rin dyan ng tiwaling MMDA, ba't di nyo matanggal? Kaliwat kanan pa rin yung mga nagtatagong MMDA, di nyo matanggal. Diba? Oo, maayos yung iba, pero marami pa rin dyan, alam mo yun, ang akin lang, ito lang mga kababayan. Huwag kayong pumuna ng iba, lalo na kung kayo ay nasa gobyerno, kung kayo mismo, gago. Ganun lang kasimple yun. Kung kayo ayaw nyong umamin na may kasalanan kayo, tapos pupuna kayo ng iba, katulad nito ni Auntie Claire, isang kawalang yaan. Yan ang totoo eh. Isang kawalang yaan po. Yung ganyang klaseng estilo ninyo. Tingnan nyo Guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po
Yon. Yan kasi ang problema. Yan kasi ang problema. Alam mo kaya mga kababayan, napakinggan ko nga ito sa isang preaching nung pastor na si Stephen. Hindi po ako membro ng church niya pero nakikinig po ako sa ano niya. Ang ganda ng mga sinasabi niya doon, lalo na doon sa bitterness o yung pagle-let go. Ito problema kasi kay Yusek Claire. Hindi ko alam kung ang mission niya laging i-connect ang problema na nadadanasan natin sa mga Duterte. Eto, pinaparinggan na naman niya si VP Sara Duterte, ikino-connect niya si VP Sara Duterte dito sa shooting. Kasi daw parang ang pinupuntirya niya dito ay merong culture of violence. Yung pinapakalat ni VP Sara Duterte dahil doon sa assassination, dahil doon sa babayaran ka lang ng 5,000, ganyan-ganyan. Hindi niya maintindihan na hindi naman sinabi ni VP Sara Duterte yun para i-promote. Sinasabi ni VP Sara Duterte yun ang realidad na nangyayari ngayon. Na yung buhay ng tao, kung dati 50, 10, di ko alam wala akong alam sa ganyan, pero sinasabi niya ngayon, may naririnig-rinig siya, 5,000 na lang para ang isang tao ay kumitil ng buhay. Yun ay realidad. Hindi niya pinopromote, hindi niya sinasabing tanggapin natin yan. Hindi yun. Realidad yan na dapat mawala. Ako sasabihin nito, ito ikukunik na naman niya. Mag-culture of violence, assassin. Kaya ka alam mo sumasablay, kasi yung laman ng puso mo, hate. That's the truth. Yusek Claire, hanggang magsasalita ka. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman